Okay, pangatlo, na mapapansin natin kung paano tayo magiging matagumpay. Ito po yung pangatlo na ito po yung isang nakita ko lalo na sa panahong ito. Ito po yung salitang support. Yan. Matuto tayong sumuporta. Amen po ba? Kasi pag wala yung pagsuporta natin sa isa't isa, mahihirapan po tayong maging matagumpay sa pagsusulong ng ating empowerment. Parang wala kang kabisa-bisa. Parang wala kang ka-power-power kapag hindi tayo sumusuporta. Amen po ba? Kaya mahalaga yung tinatawag na support, lalo na sa panahon ng pandemic. Dapat po maging aware din tayo pag may mga kapatiran tayo na nangangailangan ng ayuda ay matuto tayong sumuporta. Alam niyo po, nagiging powerful, nagiging victorious ang isang samahan pag mayroon tayong gagawing pagsuporta sa isa't isa, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kung sinabi ni Pablo, mahirapan tayong sumuporta lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon kung hindi ka matatag. Yan, kung madali kang maapektuhan, madali kang bumigay. Kaya sabi niya, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Para sa Panginoon, yamang alam ninyong di masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya mahalaga po sa panahon natin ngayon yung pagsuporta. Kaya nga lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. So dapat pinag-aaralan natin yun. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng resources. Maganda rin na tayo ay kahit sa mga simpleng bagay, in practical way, kahit paano nakakapagbahagi tayo. Pero may mga ganun talagang tao na kapag umapaw yung biyaya, saka lang naalaala yung ibang kapwa. Maganda rin na maging practices natin na kapag may biyaya ka, Lord, ito hindi lang para sa akin. Sino din kaya ang pwede kong bahaginan nito? O di po ba, napakagandang practices ng mga ganon. Kaya yung pagsuporta nung araw, yung mga unang tao, tudo-tudo yung kanilang ginagawang pagsuporta. Kaya pag may nilipat na bahay, lahat sila buhat. Kaya yan po, mahalaga po yung support. Support one another. Kung basahin natin ang Biblia, maganda po na tayo nagtutulong-tulungan. Amen po ba? No? Nagtulong-tulong tayo para i-resolve ang mga bagay na ating kinakaharap na mga hamon sa buhay. Kaya ngayong Hebreo 10:24, basahin nyo na lang yon. Maganda yon na nila sabi doon. Sa Ilocano, napakaganda ng translation na sinabi doon. Sa Hebreo 10:24, sabi niya doon, panunutan nyo, no kasano. 3 P, sabi niya, panagayat, pinagtitindulong, panagaramid, itinaimbag. Kaya dapat maisip din natin yon. Kaya malaking maitutulong nun kapag may nakita tayong mga kapatid natin sa Panginoon at may nag-iisip tayo ng paraan na kung ano yung pwede nating magawa, gagawin natin. May impact yon. May empowerment na dulot yon. Diba? Proverbs 3:27. Sabi niya doon, ang kagandahang loob, huwag mong ikait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Oh, kung ikaw ay may kakayahang mangawa, kung ikaw ay may kakayahang ito ay magawa. Oh, di po ba? Kaya based doon sa kakayahan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kung ano yung meron sa iyo, kasi kung ano lang yung meron sa iyo, yun lang ang pwede mong ibahagi. Kaya yun, mahalaga yun. Para magkaroon tayo ng victorious church empowerment, kailangan yung time. Tignan din natin. Hanggat may pagkakataon ka, hanggat may panahon ka, gawin mo na yung nararapat. Yung trust, yung support. Pang-apat po, ito po yung panghuli. Kailangan po ng celebrate. Amen po ba? Celebration. Yun. Yan, nasobrahan na. Laging banding ng mga kalalakihan. Part yun ng celebration. Kasi sa ating mga Pilipino, individually, mahalaga po yung may celebration tayo. Pansinin niyo po, pag nawawala yung celebration of life natin, nagiging boring na yung buhay natin. O, pansinin niyo po, mayroon tayong victorious church empowerment pag may celebration tayo. Kaya nga, sa mga Pilipino, kultura natin yung mayroon tayong celebration. Pag birthday nung araw, talagang inihahanda, no? Pero alam niyo po, lalong-lalo na kung gagamitin tayo ng Diyos, na yung mga tao, manumbalik sila sa Panginoon. Ayun, may lalong celebration. Masaya yung puso mo. Di po ba, no? Yung ang mga anghel sa langit, nagkakatuwaan sila pag may naaakay tayong mga kaluluwa.
sa harapan ng Panginoon. Kaya kung gusto mong lumigaya o magkapiestahan doon sa langit, makapag-akay tayo ng mga kaluluwa. Amen po ba, no? Kasi sabi ni Pablo, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Hindi niya sinabing gawain mo lang. Ang sabi ni Pablo dito, gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tignan niyo po, no? Napakainam nun na meron tayong mapapanumbalik sa Panginoon. Yung celebration kasi, parang may impact yun eh. May empowerment sa ating buhay. Pansinin niyo, pag nag-birthday ka, tapos ang daming nakarinig ka ng mga encouragement sa kanila. Di ba napakainam nun yun? Kaya nga pag may birthdayhan tayo, dapat hindi natin inaalis yung wish, ano ba yung mga pangarap mo, tapos yung may pagpipray ka, may empowerment na nagaganap doon. Pansinin niyo po, pag nawala yung celebration, yun yung ugat na unti-unti ka nang nalulungkot. At sabi ng Biblia, no kanayon kan nga maliday, may inot kan nga matay. Tingnan niyo po, yung alibughang anak. Di po ba nung nanumbalik siya, anong sabi ng tatay? Halika kayo, magsaya tayo. Di ba nung bumalik yung nalayo sa kanyang ama, nilustay lahat. Kung tutuusin, kung kayo, magagalit kayo dahil kinuha na yung hati niya, yung mana niya, naubos lahat. Pero anong nangyari? Nung bumalik yung alibughang anak, pero bago siya bumalik, sabi niya, naalaala ko, doon sa bahay ng aking ama, yung mga alila. Kumakain sila. Kahit maging alila na lang ako. Kasi na-realize niya yung kakulangan niya, yung pagkukulang niya. Pero nanumbalik siya doon sa kanyang ama, nagkamali siya ng expectation eh. Sinuutan pa siya ng singsing. Ipinaghanda. Kumbaga, yun yung maganda ron na may meron tayong celebration. Kaya yung mga victorious people, meron talaga silang celebration. Tingnan niyo po, kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Kasi malinaw na ang Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, sa mundong ito, there are many troubles. Kaya kahit anong pagpapabuti mo o rin niya, limpyo, mayroong kapighatiang darating. May kaguluhan. Hindi pabuti ng pabuti. Basahin niyo ang Book of John. Makita niyo yung pagdidescribe ng Panginoong Hesus sa sanlibutan ito. Kahit pagbutihin mo, yung mga kasama mo, hindi naman nila pagbubutihin. Kaya meron talagang troubles. Kaya magawa na nating, limited na yung time natin. Kaya magawa nating mag-celebrate talaga. Eh tingnan nyo, nagpatay sila ng Goya. O, di ba? Nagkatay sila, nagsaya sila. Hindi naman natin sinasabing ganun ang gawin nyo. Ang mahalaga rito, mayroon tayong celebration. Di ba? No? Kaya nga tuwing linggo, mayroon tayong celebration of worship. Isang paraan yun na pagsi-celebrate ng buhay. Ano po? Kaya maraming konteksto sa Bible, makita natin. Nag-celebrate sila dahil hindi naman natin sinabing katayin nyo lahat yung mga baka nyo, yung mga alaga nyo. Walang ganon. Ang importante rito, mayroon tayong part of celebration. Lalo na sa mga nagtatagumpay na tao, may mga nararating sa buhay, hindi po nawawala yung celebration. Kaya tignan nyo po, magiging victorious ang ating church empowerment pag mayroon tayong celebration. Tignan nyo, nagkatuwaan sila, nagkasayahan sila. Kaya yung mga royal family, yung mga mayayamang tao, may celebration sila. Kahit yung mga mahihirap, may mga paraan yan. Pag nagse-celebrate sila, parang gumagaan yung kanilang mga pakiramdam. Kaya pag nawala po yung celebration sa ating buhay, tignan nyo, magsuri kayo kung ano nangyayari sa buhay nyo. Pero bilang mga mananampalataya, natutuwa ako pag mayroong celebration. Kaya nga yung house worship natin, di ba? Pag nag-house worship tayo, mayroong mga nagte-testimony. Pag natin aalisin yun, may mga umaawit para sa Panginoon. Di ba? Nagsi-celebrate tayo. Tapos meron tayong ginagawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya naniniwala ako na darating yung araw, lalong mas maganda yung haharapin nating buhay para sa Panginoon. Kaya yun po, pag may mga kapatid tayo, kakilala, mga kabarangay na nanlamig sa Panginoon, gawin natin yung part natin. Mag-celebrate kayong dalawa. Pag pumunta sa bahay niyo, teka lang muna, brother, sister, magpapainit ako ng tubig. Kahit may mainit na tubig na, sabi mo, magpapainit muna ako ng tubig. Kasi alam niyo po, yung coffee, yung pagkakape, kasi iba kasi pag nagkape, hagudin lahat ubos agad yung tignan niyo pag nagpunta tayo doon sa, yung sikat na Starbucks, pag nagkape ka, ang mahal ng kape doon. Pero maraming pumupunta dahil mahal ang kape.
Pero alam nyo, may purpose yung kape. Halimbawa, may dumating sa bahay nyo at gusto mo siyang makasharing. Isang technique yon. Teka muna, sister, brother, magpapakulo muna ako ng tubig. Hintay ka lang dyan Pero halimbawa, diuling yung kan mo. Mas maganda yon dahil para makapaglaan kayo ng time sa isa't isa. Hindi mo alam, baka yun na yung huling pagkakape nyo. Di ba? No? Tignan nyo kasi yung kape, pag mainit yan, hindi niya agad iinumin. Kaya nga, yun yung time na nagkakaroon kayo ng bonding. Kaya yun po, wag nating aalisin yung celebration. May iba't ibang way kung paano tayo mag-celebrate. Iba't iba din yung kaligayahan natin. Pero ang mahalaga rito, magawa nating magtagumpay. Kaya wag nating aalisin yung 4 na bagay. Para maiporso natin yung church empowerment, kailangan may time tayo. Wag tayo magsasabi, awanti time ko. Ay, maubusan ka ng panahon. So, trust, yan, support, saka celebrate.